Good morning po sa lahat. Good morning, everyone. Good Good morning morning po. po. Good morning po, Lunch Doc. po ba kayo? Good morning. Hindi pa po. Good morning po. Sabay-sabay na lang po tayo na mag-lunch mamaya, no? O habang nanonood po, o Good nakikinig, morning, ma'am. nagla-lunch, no? So ako po muna mauna kasi may appointment po ako sa Kabilang City. Mamaya mga 1. So ang topic po natin ngayon, ang subject natin ay ano po? May quiz po tayo ngayong morning. Ang subject po natin ay General Studies in Chaplaincy Ministry. Yan. So, meron po bang bago dito? Yung first day lang ngayon? Meron, ma'am. Po yung kamay. Ako, ma'am. Sino po? Ay, si Sir Jimmy. Opo. Sir Jimmy, Randy pwede po, po ilagay ma'am. po yung apelido mo po. Sara, S-A-R-A, Sara. Ay, pakisulat na lang po dito sa ano mo po. Sa iyong, ito po yung Form. sa Yung Zoom form mo po, meron pong form. Di ko lang po na-submit pa. Hindi, dito po sa ano mo po, dito sa Zoom. Yan, pwede mo po bang isulat pa? Mag-rename ka po, i-rename mo po. Yan, and si Sir Ero Victorio and Randy Gamok. Mga first day po yan sila, kayo ngayon. Okay, welcome po sa ating class, General Studies in Chaplaincy Ministry. Yan. So, pangatlong week na po ngayon and marami na po tayo na-discuss pero at the end naman po ay i-recap naman po natin lahat-lahat ng mga subjects natin. Yan. Medyo madilim po ako. Yan. So, before we start po, shall we ask, kanina po, nagustuhan ko yung sagot niya kanina, si Ma'am, yung sumagot po kanina ng merong Bible na tungkol sa food. Hindi ko nakita yung pang Lorina, si Ma'am Lorina. Maria Lorina. Andito ka po ba, Ma'am Maria? Baka kumakain si Ma'am Lorina. O si Sir Jimmy na lang, active si Sir Jimmy. Pwede po ikaw mag-share ng, mag-render ng prayer sa atin ngayon morning before we start our class po. Sir Jimmy. Yan. Sino pong pwede mag-pray? Sino pong gusto mag-pray? Ako na lang po. Sige, ikaw na lang po, Sir Wilfredo. Thank you po. Okay, pray. Let's pray. Panginoon Diyos, sa umagang ito, salamat po sa bukal ng buhay, pagpapala at kalakasan. Muli po, kami ipapasok sa siyang pag-aaral. Ang pamatnubay ng Banal Espiritu niya pagkaloob, lalo na sa aming magdidiscuss ng lesson ngayong umaga sa Sister Leia Madrid. Nawa, Panginoon Diyos, buksan naming isipan, ang pakikinig, Panginoon, ang ipagkaloob sa amin, ang pamatubay ng Banal Espiritu, ang ipagkaloob sa bawat isa ngayon pagkailanman, ang lahat na ito hiling po namin sa inyong banal na anak na si Jesus, namin tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po, sir. Okay, before po tayo mag-start na another topic, kagaya po ng sinabi ko last week, meron po kayong quiz ngayon. Yan. So, ihanda na po ninyo ang inyong mga papel at isend po ninyo ang inyong sagot, ang inyong answer doon sa aking account po sa Leia Madrid. Wag po sa GC para wala pong kopyahan. Yan. Ready na po ba? Send po yung first 3 po na makakapag-send agad ng sagot nila ay may additional bonus po. Ma'am, hindi pa kita friend sa Facebook, ma'am. Ay, dito na lang po ninyo kunin sa GC po natin, yung Leia Madrid po. Yan. Na account ko. Okay po, add friend lang kita, ma'am. Randita Opo. Bulagamos po. So, prepare na po ba lahat? Wait lang po. Yan. Okay na po ba? Ready na? Okay po. Okay po, ma'am. Maglagay lang po ako ng ilaw yan para makita ninyo ako. Yan.
Okay. Number 1. What are the 2 characteristic rates of a chaplain? Yan, napakadali lang po yan, no? Yung dalawang characteristic traits nating mga chaplain. Lagi po natin nababanggit yan kahit sino mga chaplain na professors po. 1 and 2 po yan. 1 and 2. Gusto niyo po ba ng clue? Hindi na. Hello? Sumasagot Sige po, ma'am. yan. Ma'am, Yes ma'am. po. Wag na ma'am, wag na ma'am. Present naman ako ngayon eh. Wag na mag-clue. Clue, Okay. ma'am, clue. Number, Gusto ng clue. ang clue, ma'am. letter P and letter S. Wag na ma'am kasi present ako ngayon. Wag na po. Nagbibigay ng tip. Si Brother si Chaplain Kessler. Number 3. Who is the original kapilyari? Yan. Sino po yung original na kapilyari? Naghanap ako sa pangalan mo, ma'am. Sir, wag ka muna maghanap. Sumagot ka po muna, Sir Randy. Yan. Number 4. Number 3 sa muna, ma'am. Number 3. Sino po yung original na kapilyari? Kapilyari. Yan. Sundalo yun ma'am, no? Mm. Paano yung bigay niyo yung tip ni Sir Kidiller? Ikaw talaga. Perfect mo na yan. Number 4. Saan po nanggaling ang word na chaplain? Saan nanggaling ang word na chaplain? Yan. Yan. And number 5, ano po ang mandated reporter? Yan. Yan lang po yung ating quiz. 5 lang. What is mandated reporting? Hindi pa ako nakasulat, ma'am, ng number. Ma'am, repeat daw, ma'am. Number 2, ma'am. 1 and 2 lagi ang answer. 1 og 2. Awan og to. Okay. Okay. 1 and 2. What are the 2 characteristic traits? Ano po ba yung traits nating mga chaplain? 1 and 2. Okay. Number 3, who is the original kapilyari? Sino po yung original na kapilyari or original na chaplain? Yan. Number 3, wag niyo po isagot dito po ibigay niyo po sa akin sa account ko para wala pong makakopya. Number 4, where does the word chaplain comes from? Yan. Yung word po na chaplain, saan nanggaling? And number 5, what is a mandated reporting? Yan, topic po yan sa confidentiality natin. Yan. Okay? So proceed na po tayo sa ating next topic. Let me share the screen po. Yan. Ano ba yan? Okay. Nakikita niyo na po ba yung screen? Yes po. Yes, ma'am. Okay. Maliwanag. Kita na po. Okay. Yan. Ang topic po natin for today is the women in the chaplaincy. Yan. Nakita ko po dito sa ating classroom, yan po no, yung mga bagong mga enroll ngayon, mas marami pong girls, mas marami pong women.
So kung tatanungin ko po kayo, babae po kayo, bakit ninyo napili na pumasok sa chaplaincy, di ba? So that means, kagaya ng mga dati yung sagot doon sa mga iba na topic natin, dahil may calling kayo, di ba? This is a calling. So yung being a chaplain, hindi lang ito yung ginusto lang natin dahil gusto natin magsuot ng uniform, gusto natin makilala tayo, gusto natin magpasikat, o gusto nating maano tayo, ma-involve sa sa ganitong klaseng organizations. Yan. Pero ito talaga ay more on calling. Yan, calling ng Panginoon sa atin. So bakit may babae sa chaplaincy? Yan. So nakita nyo po, no, ito yung batch namin na last year po na nag-graduate yan, ay puro kami, marami kami mga babae. Yan. Yan. So, during the Civil War, Ella Gibson served as the chaplain of the 1st Wisconsin Regiment of Heavy Artillery, but Secretary of War Edwin Stanton refused to recognize her status. After 100 years, Reverend Diana Paulman Bell became the Navy chaplain in 1973, the first female chaplain to be commissioned into the military. So saan po nanggaling yung chaplaincy talaga? Mula pa doon sa kauna-unahan natin na chaplain na exam na quiz natin kanina, mula sa kanya hanggang sa Civil War na yan ay nag-umpisa ang chaplaincy sa military, 'di ba po? Sa military talaga kasi military or sundalo yung original na chaplain. So mula noon ay nakilala na sila bilang isang tao na gumaganap ng mga tungkulin ng isang clergy o ng isang pare o ng isang pastor sa gitna ng ng gera, ng mga battles, 'di ba po? So andun sila, ni-recognize na sila. Yan, na-recognize na sila. Pero si Ella Gibson, during Civil War daw, hindi siya ni-recognize noong Secretary of War na si Edwin Stanton. Pero after 100 years, ay kinilala na noong 1973 si Reverend Diana Paulman Bell. Yan. Mag-take note po kayo kasi more on dito po ako kumukuha ng exam natin sa history po, no, ng chaplaincy. Yan. So si Reverend Diana Paulman Bell. Yan. In 1981, Chaplain Colonel Bonnie Coppell became the first female rabbi to serve in the US military. So may rabbi na po, no? Merong galing ng Israel, may Hudyo. Bakit po kaya may mga Hudyo, di ba? Dahil karamihan po ng mga Hudyo ay kumalat na, di ba, sa buong mundo noon. Marami na nasa Amerika, marami na nasa Europa. Yan. So, kailangan nila ng isang chaplain sa gitna ng kanilang mga kababayan. Iba yung panalangin at iba yung faith o pananampalataya ng mga Hudyo. So, ibig sabihin po dito, sa lahat po ng klase ng religion, meron pong mga representative, di ba po? So, tayo, I don't know if we have Adventist na sa mga Adventist chaplain na po dito sa ating mga Navy o sa ating mga Coast Guard, no? Pero nagre-represent po talaga ng Christian na chaplaincy mostly ay mga evangelicals. And tayo po, kahit Adventist tayo, pag nakasuot po tayo ng uniform natin, we need to wear, yung cross na pin. Cross na pin para ipaalam sa lahat na ikaw ay isang Christian chaplain. Kasi merong rabbi, may chaplain ng Jew, merong Buddhist chaplain, merong iba't ibang mga religion, may Muslim, 'di ba po? So iba-ibang mga religion sila na mga chaplains. So tayo, yung mga sundalo, kung Kristiyano sila, hanapin nila yung Kristiyanong chaplain. Kung Hudyo ka, hanapin mo yung rabbi na chaplain. So in 1981,
si Chaplain Colonel Bonnie Coppel, yung first na rabbi, na nag-serve siya mismo sa US military. Ang dami niyang ano po, no, medal, no? Yan. And then Chaplain Lieutenant Colonel Julie Rowan was the first deputy personnel manager at the Office of Chief of Chaplains. Yan. So, puro ano na po to, puro sa USA po, no? Dahil dito sa Philippines yata ng mga ganito mga time talagang hindi pa nagkakaroon ng, hindi pa active ang chaplaincy dito sa Philippines. So, during her first overseas assignment in the late 1990s, a male chaplain approached her with materials outlining why he did not agree with women serving in the pulpit. So, nung siya ay nasa gawain na ng chaplaincy, and her role is as a minister, hindi siya tinanggap ng isang pastor o chaplain na lalaki. At binigyan siya ng mga papeles o kasulatan na hindi dapat na ang babae ay tumutungtong sa pulpit. So, dito pumasok yung pastor versus chaplaincy. Di ba po? Yung ni-lecture natin na nakaraan. Kasi hindi naman po pastor si Colonel Julie Rowan, pero isa siyang ordained chaplain. Di ba? She received some pushback for her role as a minister. Kasi dito po, di ba yung napag-aralan natin, chaplain versus pastor, yung ginagawa ng mga chaplain, pwede rin gawin ng mga pastor. Pero yung ginagawa ng mga pastor, pwedeng gawin ng mga chaplain. Pero yung ginagawa ng mga chaplain, hindi lahat ng pastor pwedeng gumawa. Yan, kakaintindihan po tayo, no? Yung ginagawa po ng mga pastor, except yung pagkakasal, pagbibinyag, at yung mga iba pang mga bagay na sagrado po talaga na dapat ordained pastor ka lang or minister, ay pwedeng gawin po ng mga chaplain. Pero yung ginagawa ng mga chaplain, madalas ay hindi nagagawa ng mga pastor. Like yung mga, kasi ang pastor po, di ba, ang sabi nga natin, ang pastor ay within the walls. Ang inaalagaan niya, yung kanyang mga kongregasyon sa loob ng kanyang bahay-sambahan. Di ba po, sa kongregasyon ng conference, ng mission, yun, ang inaalagaan niya, yung mga kapwa Adventista, pinapalago niya yung pananampalataya at nangangaral din siya sa mga iba sa labas at pinapasok niya sa loob. Tayo po mga chaplains ay outside. Tandaan po niya, no? Outside the walls of the church. Kasi ang inaalagaan po natin ay iba't ibang mga relihiyon. Regardless kung sila ay Muslim o walang pananampalataya sa Panginoon o kung sino man sila, kahit na ano pang relihiyon sila, andun yung chaplain para magbigay ng presence and support. Andun yung chaplain para makinig. Hindi yung chaplain yung magdadal-dal-dal-dal, kundi yung chaplain ang pinaka minamaster ng mga chaplain ay yung pakikinig. Yan, listening. The master of arts in listening. Yan. Puro kinig po. Huwag niyong haharangin yung kanilang mga pagsasalita ng kanilang mabigat na problema, yung kanilang pag-iyak, kundi andoon ka upang makinig sa kanila sa nais nilang ilabas sa kanilang puso. Yan. So, hindi po naniwala si Captain Julie Rowan na bakit ako ay isang chaplain ay hindi ako pwedeng tumungtong na pulpito, hindi ako pwedeng magsalita sa mga sundalong ito na malapit na pumunta ng gera na kailangan makapakinig ng tunay na kaligtasan ng Panginoon, na sila ay makapagsisi at makahingi ng tawad. Di ba po? Wait lang po. Sige, i-gcash ko. Makahingi ng tawad. Yan. Wait lang. Yan. Yan. So, ang sinabi po ni Colonel Rowan, I never dreamed it would be an issue being a female chaplain. I didn't know what to do with that. I'm not here to try to change anybody's theology along the lines of what they believe, but I have been called by God
and I have seen how God used me as a female chaplain. Yan. So tayo po mga babaeng chaplain, darating po ang time na may mga ibang mga higher rank na mga officers po natin sa simbahan po, no, hindi sa chaplaincy, na hindi sila papayag na ikaw ay although ngayon talagang welcome na po talaga ngayon na ang mga babae, di ba, tumutungtong talaga sa pulpito. Pero yung may mga part po na hindi talaga na ang babae ay ano po, gaganap ng gawain ng isang pastor. Yan. So dito sa military, kailangan niyang gawin yun kasi sabi nga niya, called by God. And ngayon, open na ang babae. Pero may mga times pa rin po na tayong mga babae, nako-question pa rin, di ba? So ito yung sinabi niya. Hindi ko naman chini-change yung theology nila, yung pananampalataya nila, kung anong pananampalataya nila. Andito ako kasi but I have been called by God. And I have seen how God used me as a female chaplain. So marami talagang gawain ang babaeng chaplain. Yan. The role of women in the chaplaincy. Yan. The ministry included being present during the birth of a child. Pag meron pong pulis, meron sundalo, merong navy na buntis na, di ba po, kailangan andun yung babaeng chaplain. Hindi naman po pwedeng lalaking chaplain yung haharap sa kanya doon sa kanyang panganganak, di ba po? So kailangan talaga merong babae. Counseling women prison officers who were victims of sexual harassment and assault. Nakabalita na po ba kayo na merong mga volunteer missionaries sa kulungan na nare-rape po, 'di ba? Nare-rape ng mga bilanggo o nare-rape ng kung sa military naman po, nare-rape ng kapwa niya mga sundalo o ng kung sino man po o kalaban. So kailangan merong babae na chaplain para magbigay ng counseling. Yan, ng counseling sa mga babae, kapwa rin niyang babae na nasa military. Kung hindi naman sa military, sa ibang part ng gawain. Being a unique perspective in counseling male and female. Yan. Iba po talaga kasi mag-counsel ang mga babae. Di ba po? Aminin po natin o hindi, ang mga babae po, meron touch of ano po, love and touch of ano po, yung emotions. Mga emotional po yung mga babae. Very caring, no? Very caring po. Unlike sa mga lalaking mga counselors o chaplain, by the topic lang po talaga sila, kung ano yung topic, kung ano yung problema doon. Pero yung babae po, very caring sila. Yan. Specifically able to support female soldiers in her relationship and marital topics. Alam naman po natin noon, hindi lang po natin alam kung ngayon, pero ngayon daw po ay masyado ng ano na po, transformed na yung ating mga sundalo ngayon, kasundaluhan at kapulisan, na dati noon ay marami mga other woman, no, o other man. Ngayon, ang female chaplain, pwede siya magbigay ng mga support sa mga female soldiers sa relationship niya, sa mga marital topics, sa mga sakit na pangbabae, di ba po? Yan. So, may mga babae na mas gusto nila girl talk talaga, babae din yung kalang kausap. Mga na broken heart sila o kaya naman nakita nila yung asawa nila, pinagpalit na sila habang andun sila sa gera, yon. Or siya mismo yung nai-inlove na sa kapwa niya sundalo o kapwa niya katrabaho na hindi niya masabi sa lalaking chaplain. Yan. So, iba po talaga yung girl to girl ang usapan. Yan. 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 Chaplains, male and female, find themselves partnering in ministry and working within agencies with many qualified professional men and women. Yan. Kita nyo po, no? Tayo po dito sa LIMS ay babae at lalaki po. Yan, si Ma'am Manilyn, si Ma'am May, Sir Terry, si Sir Arnel, yan. Di ba po? Kasi talagang dapat po talaga mag-work hand in hand. Maganda nga po talaga na yung ang babae, ang kanyang asawa ay chaplain, pati ikaw chaplain or yung lalaki, kagaya ni Sir Arnel, pinasok na rin niya yung kanyang misis
na naging chaplain na, si Ma'am May, ganun din, chaplain na rin yung kanyang asawa, na nag-partner po kayo. Dahil pag babae, yung counselee, kailangan meron kang as a man, kailangan po talaga hindi ka magkaroon tayo ng delikadesa, di ba po? Magkaroon tayo ng delikadesa na wag niyo pa hintulutan na sa loob na isang kwarto o sa opisina mo ay kausap mo ang babae na hindi mo naman asawa. At yung babae, maaaring may asawa din siya o may kasintahan. Iiwasan po natin yung magkaroon ng selos o pag-iisip na hindi maganda kasi chaplain po tayo. So kung lalaki ka, may tumawag sa iyo na kailangan na magpa-advise o magpa-counseling na babae siya, pwede mo sabihin sa kanya, pwede ko po bang isama yung aking misis para mas maganda po, para tayo po ay mag-iingat sa sasabihin ng mga tao. Ganun po, di ba? Or pwede mo sabihin, kung wala kang misis, pwede mo sabihin na pwede po ba ako magsama pa ng isa pang chaplain kung okay lang po sa iyo na may makakarinig pa ng iyong hinaing. Pag pumayag siya, okay lang. Pag hindi po siya pumayag, mamili ka po na isang lugar na hindi sa isang kwarto o sa isang lugar na dalawa lang kayo. Di ba po? Ganun po yon tayo magiging kaingat. Na pag sinabi niya, ay, chaplain, gusto ko po sana kasi ikaw lang. Ayoko na po may makarinig pa na iba pang chaplain o ibang tao o ibang elder. So, sige po, pwede po bang ako na yung mamili kung saan lugar? Punta ka po dun sa isang lugar na open, sa isang canteen, sa isang restaurant po o tahimik na restaurant, yung sa coffee shop, ganon. Or kung gusto niyang umiyak, sa park o sa simbahan, sa likod ng simbahan na may mga tao din na maglalabas-pasok, yung hindi po kayo sikreto na nag-uusap. Para po sa ganon ay hindi tayo isip ng ibang tao. Magkakaroon ng kasalanan yung ibang tao sa pag-iisip nila ng masama sa atin. Tama po ba, mga chaplains? Agree po ba? Agree. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Agree. Okay. Lalo pa, kung isa kang chaplain at ang iyong asawa ay silosa at hindi naiintindihan ng iyong gawain. Meron po akong alam na ganyan na isa siyang pastor, ang kanyang misis ay napakasilosa, kaya lagi na lang po sila may tampuhan o may sagutan. So ang ginawa ni pastor, lagi niyang kasama yung misis niya sa lahat ng lakad na babae ang involved. Yun, mas maganda po para yung misis mo, priority mo yung kanyang kalooban na magkaroon siya ng peace of mind na ganito pala yung gawain ni mister ko. Maganda pa, isali na. Pag ikaw naman po babaeng chaplain, huwag ka naman po papayag na ang lalaki mong counselee ay dalawa lang din kayo sa kwarto. Ganyan din po yun. Mag-iingat po, it's either hindi mo kilala yung counselee mo, baka ikaw ay ma-rape o ikaw ay magkaroon ng mga hindi magagandang mga attitude or matouch ka or kung ano man po, di ba? Sa ngayon po talaga dito sa Philippines po, meron po tayong act, Republic Act na anti-bullying and ano po yan, nakalimutan ko yung word, yung parang yung mga touch po, hindi tayo pwedeng mag-touch. Kahit po kami sa football ko po, ingat na ingat kaming mga coaches. Hindi namin pwedeng hipu-hipuin o hawakan yung aming mga players na lalaki o babae. Kahit po maliliit na batang lalaki po yan, dapat po nakaharap ang mga magulang nila pag tinitrain namin sila kasi meron pong instances, yung mga pedophile po, di ba? O mga matatandang mga babae at lalaki na nahihipuan yung mga anak natin, ganyan. Anti-osaek po tayo dyan, yung iingat po tayo sa children's ano po. Lalo pa kung sa kapwa natin babae, yan. So next time po pag-aaralan natin yung mga Republic Act na yan. So iniingatan po natin as chaplain na hindi tayo magkaroon ng marumi o hindi malinis na reputation sa ating kapwa. Yan. Kaya kailangan po partner talaga ng isang lalaki, isang babae. Lagi po natin isasama yung ating mga partners. Ingat po talaga at marami rin po talaga nare-rape na mga babae na pumapasok po kasi sila sa mga prison. Pumapasok sila sa isang lugar na like kunyari po pumasok ka sa barracks ng mga sundalo. Ang purpose mo is to preach or to share.
Pero babae ka po, kahit dalawa pa kayong babae, lalong hindi maganda yun. Papasok ka sa barracks, papasok ka sa dormitory ng mga sundalo, babae kayo. It's either makakakita ka dyan na nakasando lang sila o naka-half naked. So kailangan po talaga outside lagi o may kasama kang partner na lalaki. Kahit may kasama kang partner na lalaki, iwasan po pumasok sa mga places na alam mo na magiging parang makakakita ka ng mga bagay na hindi mo dapat makita or magiging pangit o bababa ang reputation, especially as yung sa mga women chaplains yan. So ito po yung additional advice ko po yan sa inyo lahat. Yan. Next. Yan. In the New Testament, we find Christ calling the society of his day to realize God chooses beyond gender and racial barriers. The records of Christ's life showed him giving dignity and function to women. Among his disciples, he had a tremendous impact upon society, but even more importantly upon the women themselves. Yan. So, si Christ mismo, binibigyan niya talaga ng dignity and yung function tayong mga babae, 'di ba po, kagaya si Mary, yung kanyang nanay, 'di ba? Nung nasa kasalan, 'di ba? Humingi sa kanya ng miracle o sinabi ni Mary sa kanya na wala ng alak. And then si Mary mismo nagsabi dun sa mga slaves na kung ano sasabihin ni Master ay sundin ninyo. So, nakikita ang Panginoon mismo, alam niya na ang mga babaeng ito, ang mga babae ay may mga importanteng function sa mundo, di ba po? Kaya nga tayo nilikha ng Panginoon. Kailangan hindi lang lalaki, kundi may babae. Kasi napakabigat talaga ng gawain, ng role na isang babae, lalo pa sa chaplaincy. Yan. Women in the Bible who serve in the ministry. Yan, si Deborah. Kino-consider po talaga si Deborah na first chaplain siya sa Biblia. May nagsasabi na si Miriam, yung asawa yung kapatid ni Moises. Kasi inalagaan niya yung kapatid niya, siya ang nagbantay, and then siya din yung nagpunta dun sa prinsesa para sabihin na kapatid niya. Pero parang yun lang yung parang pinakamabigat na role ni Miriam. At yung dumatingan yung time, di ba, gumawa din, isa siya sa mga leader sa paggawa ng ribulto na golden calf. So, ang kino-consider talaga ay si Deborah. So, sa judges, dahil nga siya talaga yung nasa military, siya yung kasama ni Barak, di ba po? Yan, si Deborah. And then si Dorcas and Tabitha bilang naman po, ang gawain ni Dorcas yung sa kanyang pamimigay. Sa kanyang pagtatahi ng mga damit, namimigay siya, tumutulong siya sa mga mahihirap, binibihisan niya yung mga walang mga magagandang kasuotan. And then ito nga po si Mary sa Acts 12, and then si Lydia na gumagawa ng mga tent. Yan. New Testament women in the ministry. Yan, sa New Testament naman, yung daughters of Philip, si Ioja and Syntyche, si Priscilla, si Eunice, si Lois, yan, di ba po si Priscilla and Eunice, nanay at lola ni Titus ba? Ni Timothy po. Timothy. Ay, ang galing talaga. Thank you talaga, Sister Chaplain Maria Lorena. Yan. Talagang bihasa sa Biblia. Yan. And then si Damaris, devout and honorable women, and then the honorable Greek women. Yan. So, sa Biblia talaga, sa Old or sa New Testaments, talagang lagi nang nababanggit ang mga babae, ang kanilang mga roles. Hindi sila initsipwera sa Bible, no? Hindi sila initsipwera. Talagang kahit yung mga babae ni David, kasama lagi sa kwento, di ba? Yung mga pinakamagaganda at magagandang mga naging reyna ni Haring David. Lahat sila ay nilalagay upang ipakita, for me, siguro para ipakita rin sa atin, sa mga panahon ngayon, sa mga Bible readers, na may halaga talaga ang mga babae.
na hindi kagaya ng way back po noon, no, na talagang hindi pwedeng mag-aral ang mga babae, hindi pwedeng umupo sa upuan sa bus. Kailangan pag nakaupo ka sa bus, pag may dumating na lalaki, tatayo ka, pauupuin mo, ikaw yung taga-igib, lahat. Iba na ngayon, di ba po? So, ever since, pinakikita ng Panginoon at na ating mga propeta, yung kahalagahan nating mga babae. Yan. Bukod sa tayo ay mga procreator, di ba po? Sa atin lumalabas yung mga creations na galing sa Panginoon, mga human beings na nilikha ng Panginoon. So meron talaga tayong magandang halaga. Yan. The role of women in the chaplaincy. All areas of specialized chaplaincy are open to women in the ministry. Women chaplains brings perspectives and skills that allow them to provide religious support in areas where men may be more limited. Ayan po. Kung iisipin po natin, no, mga chaplains, ang mga babae pwedeng pumasok sa mga lugar na napapasukan ng mga lalaki. Except yung talagang hindi talagang pwedeng pasukan, di ba po? Pero yung mga lalaki, madalas, limitado sila. Marami silang hindi pwedeng pasukan o pakialaman na gawain ng mga babae, di ba? So talagang tayong mga babae, talagang meron talaga tayong mga aspeto na talagang tayo yung minsan tayo pa yung bida talaga mga babae. Kaya maging proud talaga tayo at proud tayo na babae tayo and proud tayo na maging women chaplain tayo. Na po. Yan. To provide religious support in areas where men may be more limited. Yan. The role of women in the chaplaincy. Yan. Women's health issues, pregnancy, sexual assault and harassments. Female counseling feel comfortable with female chaplain. Yan. Pero meron din po na mga lalaki na mas gugustuhin nila na ano po, na babaeng chaplain yung kanilang makakausap. Kasi minsan nahihiya din sila sa kapwa nila mga lalaki na ibuhos yung kanilang mabigat na problema. Parang ayaw nilang masabi na mahinang nila lang pala sila bilang isang lalaki, di ba po? So, ayaw nilang ibaba yung pride nila sa kapwa nila lalaki. Pero, naibababa nila yung pride nila sa babae, no? Na parang iniisip po nila na yung kanilang kausap ay it's either nanay nila, ate nila, or kapatid nila. Mas nakakapag-open pa sila sa kapwa nila sa babaeng chaplain. Yan. Kasi nga po ay caring. Yan. Yan. Ang sabi po ni Chaplain Captain Allison Ward, God equips women in His service, like Deborah of the Old Testament. In many ways, she was the first female chaplain. Ayan, yan na po, no? She was an advisor to a military leader, Barak. Yan. She deployed with them in battle and she commemorated their victory. We too can have a viable ministry of presence. Yan. Pag sinabi po ministry of presence, bidang-bida po talaga dyan ang mga chaplain, lalaki man o babae. Kasi yan po talaga yung ministry natin. Hindi po natin ministry yung magdadadakdak o magsasalita, ngangangawa po. Salita ng salita doon. Namumblema na nga po yung tao na lumapit sa'yo. Magkukwento siya ng problema niya. And then ikaw naman ay oo nga ma'am. Alam mo ba, ganyan din yung problema ng aking kasama. Ganyan din yung problema ng isa kong kausap na nakaraan. Ikaw po ay wala ng confidentiality. At isa po, nawala na yung pagiging supportive sa pakikinig. So tayo po talaga kailangan ma-master natin yung art of listening. Hindi lang po tayo listen sa ating mga magulang o listen sa ating mga asawang babae, kayong mga lalaki, kundi po listen talaga din sa ating mga counselees. So hayaan po muna natin sila magkwento, magsalita ng kanilang mga problema. At ikaw naman po, habang
kukwento sila ay nagti-take note ka kung ano yung pwede mong gawin o ano yung mga special na bagay o yung mga importanteng bagay sa kanyang problema na dapat na ninyong i-deal. Di ba po? So, napaka-importante po talaga. Yan po yung ministry presence natin na kahit hindi mo pa na-experience yung kanyang problema, hindi ka pa nakatapak sa ganong klaseng mabigat na sitwasyon, wala ka namang ibang sasabihin, kundi yung ikaw ay kasama lang ng tao na namomroblema. Yung alam lang niya na meron siyang katabi habang siya ay umiiyak. At alam niya na meron siyang inaasahan na malugmok man siya ay ano po, ay andun lang merong hihila sa kanya. Yan po yung ating special traits, Ministry of Presence. Yan. And then, sabi ni Chaplain Captain Mel O'Malley, an ever-diverse transforming force demands chaplains whose arms are wide enough to reach out to its furthest bounds. Yan. Tayo daw pala mga chaplain, babae man o lalaki, dapat napakalawak ng ating yung ating reach pagka binuksan natin yung ating mga arms, no? Open wide na mga arms. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng lumapit sa atin, kahit sino pwedeng natin yakapin, pwedeng umiyak sa balikat natin, pwedeng magbuhos ng kanilang mga lungkot o pwedeng mga saya, di ba po? At pwede nating gampanan yung mga bagay na karapat-dapat na gampanan natin para sa kanila. So far in my ministry in the Army, I am most proud of the relationships I have made with soldiers who come from different backgrounds than me and who very often have no religious affiliation. Yan. So, hindi natin alam kung ano yung religious affiliations nila. Kung sila ba ay Buddhist, Muslim, Kristiyano, Hudyo, kung sino man sila o wala silang relihiyon. Basta andito tayo ever present na ready sumuport sa kanila. My cross stays affixed to my uniform, but I never let it get in the way of connecting with people. Kasi maaari tayo po ay Christian chaplain, pero hindi ibig sabihin na Christian chaplain ka, hindi mo nayayakapin ang mga Hudyo, hindi mo nayayakapin ang mga Muslim, hindi mo nayayakapin yung mga ibang relihiyon. Pinakikita mo lang na ikaw ay Christian chaplain, kaya ka may cross sa iyong uniform para malaman na ma-identify ka that you are a Christian chaplain. Pero lahat ay pwede nating lapitan. When they trust me with their authenticity, even if it clashes with mine, I know that I have seen all things with the people. I've been all things with the people. This is what the chaplain is all about. Yan, di ba po? Napakaganda, no? I-copy-paste po ninyo tong sinabi na to ni Chaplain Captain Mel O'Malley. Napakaganda na maging inspiration natin ito sa pagiging chaplain. Yan. And si Colonel Lea Botona Boling, kamontik na maging ako, no? Lea Bontilao, Madrid. Yan. 154th Wing Infantry Chaplain. First Asian American and Pacific Islander female being promoted the highest rank of a chaplain colonel. Yan, Pilipino po siya, si Lea Botona Boling. Isa siguro siyang baka Ilocana po siguro siya, no? And siya po yung latest na nakita ko sa Google na colonel na po siya, pinakamataas na rank. First Asian American, yan, no? Na kahit paano nagkaroon ng Pilipina na mataas ang rank sa infantry, sa military sa Amerika. Yan. Sana po ay meron ding mga sumunod pa dito sa atin na yung mga bata-bata pa na mga kababaihan o mga kalalakihan na pwede pong mag-apply sa mga military upang magkaroon po tayo ng mga Adventist, no? Nung nakaraan po, meron nakita akong post sa Facebook ang isang lalaki na taga Cubao Church na nag-aaral po ngayon sa Philippine National Police Academy.
and gagraduate na po sila ngayong May or June. Siya po yung president ng batch nila. Isa siyang Adventist. Proud na proud po siya na maging Adventist. At yung kasama ko pong chaplain na lalaki, pinuntahan po siya dun sa PNPA. At nagkamayan po sila, nagkakwentuhan sila na sinabi niya talaga na dun sa kanilang batch at dun sa PNPA, hinahanap niya talaga yung mga Adventist din na mga sundalo doon. So nakakita na siya ng mga classmates niya doon, ng mga batchmates niya, at mga lower mga juniors niya na mga Adventist din, at siya yung president ng Adventist sa group doon ngayon sa school nila. Hindi niya kinahihiya na siya ay isang Adventist at at talagang lalaban niya na pag Saturday ay magkaroon sila ng open time para sa kanilang religious worship. Kaya sabi ko nga po sa kanya nung chinat ko siya, I'm proud to know na merong magiging mataas na rank. Alam naman po natin na pagka graduate ng Philippine National Police Academy, pag graduate nila ay lieutenant po sila agad, di ba? And then tataas at tataas na yung rank. Diyan po kinukuha yung ating mga officers dito sa Pilipinas. So, buti ay meron tayong isang Adventist na napakatalino na andoon na sa loob ng academy natin. And sana po, marami pa. So pag may mga alam po kayo ng mga Adventist na nasa military, nasa PNP, ay himukin po ninyo sila na pumasok dito sa atin upang maging chaplain po sila, military chaplain. It's either na hindi na sila lalaban sa gera or sa mga iba pa, kundi magiging chaplain po sila doon mismo sa organization na kanilang pinasok. Yan. And yung magiging rank po nila, tataas agad yung rank nila dahil sila po ay nasa chaplaincy, and then tataas din yung kanilang mga benefits. At maganda rin na may Adventist talaga tayo. Kulang na kulang po talaga tayo sa Adventist officers or chaplain sa loob po ng mga law enforcement agencies. Bilang na bilang lang po talaga na may mga Adventist. At kung meron naman pong Adventist, ay maaaring hindi sila nakikilala as Adventist dahil hindi naman po nila ipinaglalaban din yung ating mga pananampalataya, yung ating standards. Kaya ngayon po, about time na tayong chaplains, kaya nga po tayo merong ganito na panahon na para hanapin po natin lahat yung mga dapat nating hanapin, himukin yung mga dapat himukin. Lalo yung mga nasa law enforcement, nasa fire department, nasa kung saan-saan po, na sa barangay, mga ganyan po mga lingkod bayan na maipasok natin dito sa ating gawain dito. Yan. So, yan. Lastly po, yan. Thank you sa inyong pakikinig, and meron pa po yata tayong may 10 minutes pa para ako po ay makapagdagdag. Hindi na po ako magki-quiz kasi ito na po yung ating dapat assignment na nasagot nyo na. Pero for those na hindi pa po nakapagsagot ng assignment po ninyo, i-copy na lang po ninyo tong assignment po. Number 1, what is a chaplain? Number 2, what you know is the scope of chaplaincy. Ano sa tingin ninyo yung dapat yung ano ba yung scope ng chaplaincy? Ano yung mga nalalaman lang ninyo according lang sa inyo po, no? And why do you want to be a chaplain? Yan. And then, ito po yung mga sa hindi pa nakapagpasa. Ito naman po yung sa nakapagpasa na ngayon. Yan. Wait lang po, no? Yan. Ito po yung topic natin for next Sunday, responding to emergency calls. Yan. Yan. Kung mahaba pa po sana yung oras natin para makadalawang topic tayo, dealing with suicidal people. Yan. Ito po yung quiz. Hindi na po to quiz. Assignment po. Yan. Assignment po. Ipasok din po ninyo ito sa ating Lea Madrid. Assignment po. Nababasa po ba ninyo? Yan. So before... Wala po, ma'am. Ha? Wala po. Wala Ay, po. What is a chaplain lang po? Ha? What is a chaplain? What is a Assignment, what do is you a know? chaplain? What you What's know the to scope be of chaplaincy? Ay, teka Why lang. did you want to be a chaplain? Screenshot ko na lang po. Ay, sige po. Wait lang po.
Stop sharing lang po ako. Tapos, hanapin ko lang po yung assignment niya. Mhm. Dito po sa akin, nakita ko po kanina yung assignment. Yan, ito po. Yan. Nakikita nyo na po ito? Yung true or false po. Quick, Oo, yan. quick True or quiz. false. Yan. Yan po yung sasagutan ninyo. Before ko po to i-lecture sa Sunday. Number 1, people who talk about suicide will not really do it. Yan. Yung mga tao ba na nagsasalita tungkol sa suicide, tututuhanin ba nila yung kanilang gagawin? Number 2, if a person is determined to kill him or herself, nothing is going to stop them. Yan. Yung mga tao ba na nag-iisip na papatay nila yung mga sarili nila, meron pa bang makakapigil sa kanila? Yan. Number 3, talking about suicide may give someone the idea. Yan. Ibig sabihin, kung pinag-uusapan ba natin yung tungkol sa suicide, magkakaroon ba na idea yung isang tao na namumblema na okay pala mag-suicide, magpapakamatay na lang ako, mag-suicide na lang ako. Yan. Yan. Gusto ko pong malaman yung idea ninyo bago pa tayo magkaroon ng lecture. Kung tama ba yung inyong mga nasa isip o mali bago po natin i-lecture yung tungkol sa suicide. Alam naman po natin na sa panahon po ngayon maraming nagsisuicide. Ang sabi nga po dito sa atin sa yan, paano ko lang natin, no? Yan. Sabi po sa World Health Organization, sa WHO, 1 million people die each year from suicide. Grabe, no? Talaga pong ang dami-dami palang mga namamatay ng suicide. Mga karamihan, mga teenagers, di ba po? Eh, nung kailan lang po ay, di ba yung pinanood ko po yung sa mga last na students na nakaraan, ay nakita nila may nag-suicide dun sa tulay sa Makati o sa Manila yata yon. So naging parang discussion po natin yun kung ano yung dapat gawin. So before po tayo magkaroon ng discussion about dealing with suicidal people, dito po pag-aaralan natin papaano tayo makikipag-deal sa mga gustong magpakamatay, gustong barilin yung sarili nila, at gustong sirain yung kanilang buhay. Yan. So yan po. At sagutan po ninyo to, isend po ninyo sa Lea Madrid para po alam ko kung ano yung idea ninyo about suicide. Yan. Yan lamang po at maraming salamat po sa pakikinig. At sana po as chaplains, alamin ninyo ang history at mga bagay-bagay tungkol sa pagiging isang chaplain upang maging mas effective po. Hindi po lahat ng bagay alam natin gawin, kaya po tayo ay mag-aaral upang alam natin kung ano yung dapat natin gawin at mga steps. Yan. Thank you very much po and Thank you po. Thank you, ma'am. balik na po natin kay Sir Arnel. Thank you, ma'am. Yep, ang slot. Opo. Ma'am Leia, Opo. can I talk? Opo. Sir Meron Kitty. na po tayong chaplain na Adventist. Ito po ika-ano lang. Nasa military po siya ngayon sa 204 Infantry Battalion Brigade ng Mindoro. Si Pastor Wow. Cesar. Wow. Bata pa po 'yon, nasa 35. Sana po makuha So, natin yung ano niya. Makuha natin Kaano lang po niya. ma-recruit mo sana siya. Kaya lang busy pa Mm. yan siya, no? Kasi kakapasok lang niya. Mhm. Opo, ay hindi po ano po, chaplain na po talaga siya nung pumasok chaplain doon. na siya. Ay, very good Opo. po. Sana makapag-recruit. Makapagdala pa siya Dating ng district Mm. dating district pastor namin yan dito. So Ah. last week tinawagan niya ako na mag ano ng chaplaincy sa Mabuhay Church sa ano Mm. Ano pangalan po dahil niya? alam niya Chaplain. GC Mel Cesar. Ay, siya ba yung sinasabi ni Pastor Archie? Archie, hindi ko Ay, po alam. Hindi ko Hindi po pala alam. ni Sir Wilkinson pala. Hindi ba siya yung taga Baguio? Hindi po, taga Romblon. Opo. Sana nga ay kababayan ko pala yan. Opo. Ayan, di naman ako Sisa. magbisaya.
Sige po. Opo. Thank you po sa information. Sana mag-gather natin yung mga yan para minsan ma-invite din natin siya na mag-speak dito sa atin, mag-share. Opo. Gawa mo po ng paraan, Sir Lieutenant Kidiller, na ano po, magawa natin ng mag-guest siya dito sa ating class. Sige po. 1, 2, 3 ng March, kami po ay may meeting with him. So, kausapin ko po siya. Opo, para mag-share sa atin ng mga experiences niya as chaplain. Yan, thank you po. Noted po. Opo, thank you. Si Sir Randy, nakataas po yung kamay mo, Sir Randy. Pwede po bang pakichat na lang po sa akin yung question kanina, ma'am, yung hindi ko nasulat? Ay, sige po, opo. Ano ko na lang po. Isisend ko na lang po sa GC po natin, sa General Studies. Yan. Okay po. Opo, Baka opo. hindi ako member sa GC, di ko alam po kung anong GC yon. Ay, ano po, si Sir Nards po, baka ipasok ka na lang po niya. Sir Nards, ikaw na lang po magpasok kay Sir Randy sa GC. Sige po. Opo. Salamat po. Thank you po. Ma'am So, La kung wala Madrid, na po, ma'am. ibalik na po natin kay Sir, Ma'am La Madrid. Apo, Sir Jimmy. Hello. Apo, Apo, ako po ay na-fan ni Pastor De La Torre po. Na-refer po lang. apo. Pastor De La Torre. Sige, Ayun apo. po. Kaya Thank po you po sa in-attend first po. day mo po ngayon, no? Apo. Opo. Nakapag-fill up ka Ilapan na ko po lang ng po yun. form? Mamaya po, pagdating ko po sa bahay po, Apo, taga saan ka ilapan ko po, Sir Jimmy? Taga San Pablo City po. Taga Laguna. Pero Masarap po sa dyan. South Central Luzon Conference. Opo. Masarap. Presko po dyan sa inyo sa San Pablo. Opo. Ay, kakilala mo po ba si Sir June? June Opo, Flores, under ko po LE. bilang pulpultor po. Opo, LE po. Pulpultor ko po siya. Opo, LE. Opo. Ay, invite nyo na rin po dito sila para mas maganda po. Magkakasama po kami niyan sa Sige. LE dati sa Lipa. Opo. Opo, tama. Nakikita ko na po kayo personal sa Lipa. Nagkita na po ba Ay, si Sir Jimmy ka ba? Opo, Jimmy Sara po. Jimmy Sara. Opo. Ay, sige po. Welcome po at andito Leader ka. po ako ng kulkultor dito sa Laguna. Opo. Thank you po at andito ka ngayon sa ating Opo. sa ating class, sa ating program. Opo. Oo nga po. Tuloy-tuloyin po natin. Yan. Opo. Sa Sunday po uli. Opo, sa Sunday po ulit. Pero tuloy-tuloy niyo po, may mga next pa po tayong mga students Opo. professors. Opo. Sige Yan. po. Sige po, magpapaalam na po ako para hindi ko po makuha yung oras ni Doc Arnel. And thank you very much po sa inyong lahat. And God bless po sa buong week. Na ingatan tayo ng Panginoon. At sa buong week, magawa natin yung ating mga ministry. At magampanan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Amen. Opo, at sana ay tuloy-tuloy na napagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga karamdaman upang sa ganon ay the more tayong healthy, mas magagampanan natin yung ating mga gawain. Thank you, Amen. Doc Ray. Thank you po sa inyo lahat. Opo. Pati Tapos, si Doc Ray. Madam Leia, Opo, Sister Sir Leia. Jimmy. Opo. Wala na pong klase, tapos na po. Ay, meron pa po. Si Doc Arnel po yung professor ngayon sa susunod. Kasunod po uli. Opo. Yan, thank you po. Doc Ray, paalam na po sa inyong lahat. Bye po. Thank you po. Ay, mag-pray po muna tayo. Sino pang mag-pray natin? Si Ma'am Maria Lorina. Yan. Sige po, tayo po'y manalangin. O dakila naming Ama, nagpapasalamat po kami sa mga bagong natutunan namin, mga karagdagan. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso't isipan upang maging mabisang mga kamanggagawa ang bawat isa sa amin sa larangan ng paglilingkod sa inyo. Maging kasiyahan ng bawat isa sa amin ang tuklasin ang mga spiritual na kaalaman sa pamamagitan ng aming mga masisipag at mabubuting guro na matiyagang nagtuturo sa amin. Pagpalain po ang bawat isa. Maraming salamat po. Patawad sa aming mga kasalanan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thanks sa lahat. Thank you po.
Sige po, break po na lang ilang minutes para makarest kayo. At alas 12 na po alas 12:05 na po. Thank you, Ma'am Doc Lea. Thank you, Doc Arnel. Sige po, opo, welcome. I-ready lang po ninyo ang inyong ang inyong lunch. At habang kumakain po kayo ay itutuloy po natin ating discussion.